Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya, sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y mas makapangyarihan kaysa sa akin, hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng mga tao. Gayon din si Jesus. Nang si Jesus ay nananalangin, nabuksan ang langit. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagwika, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Hindi lang minsan, madalas at karaniwan, sa maraming pagdiriwang ng simbahan, ito ay nangyayari. Ito ay nagaganap. Ito ay nararanasan. Ganito ang tagpo: libing, binyag, kasal. May mga dumadalo sa libing, binyag at kasal, hindi nag-aantanda, hindi lumuluhod, hindi sumasagot, hindi nakikiisa. Kapag nilapitan mo at binati, magad may sagot. Katwira nila, "Father, hindi po ako Katoliko. Hindi po ako kakatoliko," at babanggitin nila ang ibang sekta, ibang relihiyon na kanilang kinabibilangan. Sa unang pandilig, tatango ka. Sasabi mo sa iyong sarili, ibang sekta. Ibang relihiyon. Igalang. Pero sa mas malalim na pag-iisip, pwede mong tanungin, ganun ba kababaw ang pananampalataya? Gayon ba kadaling mabura ang pananampalataya pag nagantanda ka, hindi ka nakabilang sa ibang sekta? Kapag tumayo ka, lumuhod ka, umupo ka sa loob ng simbahang Katoliko, hindi ka nakabilang sa ibang relihiyon? Tanong din natin sa ating mga sarili bilang mananampalatayang Katoliko, kapag ka ba kayo nag-aantanda, Katoliko ang masasabi? Kapag ka ba ikaw nagsisimba, tumatayo, lumuluhod, umuupo, sumasagot, kumakanta, Katoliko na ka ng matuturingan? Ganun na ba kababaw ang ating pananampalataya? Ganun ba ito kababaw at kadaling palitan sa isang galaw, sa isang kilos, pwedeng baguhin? Ganun ba ito kababaw at sa isang kilos, sa isang galaw, masasabi mo, ikaw ay isang Katoliko? Kung ang mga aso nagsusuot ng diaper, sila ba'y tao na? Kung ang tao tumatahol dahil sa tindi ng ubo, siya ba'y tatawagin ng aso? Ganun ba kababaw ang pananampalataya? Ganun ba kababaw ang ating pag-unawa sa pananampalataya? Ito ang katotohanan ng tsismis sa ating buhay. Sa pag-usad ng panahon, sa tagal ng panahon, nadadagdagan, nababawasan ng kwento, nadadagdagan, nababawasan ng kwento, at nawawala na ang diwa, ang puso at ang kaibuturan ng kwento. Hindi mo na alam ang totoo, hindi mo na alam ano talaga ang nangyari. Parang binyag, parang tsismis. Sa pag-usad ng panahon, sa paglaon ng mga taon, ang katotohanan, ang yaman, ang halaga ng binyag, nabawasan, nakudlitan, nabahiran. Ang binyag ay handa, kaya't maraming binyag,
isasabay sa mga okasyon, unang birthday ng bata, Pasko, piyesta, bagong taon, sabay na ang handa. Ang binyag ba ay handa? Binyag, hindi po pwede ang ninong, ngayon lang po pwede ang ninang. Ang binyag ba ay ninong at ninang? Ito ang masaklap na katotohanan. Ganun ba kababaw ang ating pananampalataya? Ganun ba kababaw ang binyag? Mga kabatid, sa araw na ito pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At sa pagbibinyag sa Panginoon, sinasabi ng simbahan, kayo rin ay binyagan. Tingnan ninyo ang inyong binyag, isipin ninyo ang inyong binyag, sariwan ninyo ang inyong binyag, balikan ninyo ang inyong binyag. At sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, iyan ang natunghayan natin, ang binyag ng Panginoon. At sinabi, samantalang siya'y nananalangin pagkatapos ng binyag, nabuksan ang langit. Sa pagkabukas ng langit, pumanaog sa kanya ang Espiritu Santo. Sa pagpanaog sa kanya ng Espiritu Santo, isang tining nagwika, ikaw ang pinakamamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Tayo rin ay bininyagan. Tayo rin ay bininyagan, pero wala nang ganong kaganapan. Wala nang langit na nakita mong nabuksan. Wala nang Espiritu Santo na pumapanaog sa inyong kalapati. Wala na ring tinig na nagwiwika, ikaw ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalalugdan. Pero kailanman, hindi na bago ang katotohanan. Sa binyag, binubuksan ng Diyos para sa atin ang langit. Nabubuksan ang langit para sa atin. Bakit nabubuksan? Sapagat sa binyag, inaari tayong mga anak ng Diyos. Ito ang paglalarawan na ginagawa sa binyag. Ikaw ay tatanggap ng damit pambinyag. Wari bang ikaw ay binibihisan? Wari bang ikaw ay sinusuotan? Sinusuotan ng pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Inaari kang anak ng Diyos. Kaya, papahirang ka ng langis, tanda ng pagtatangi, tanda ng paghirang, tanda ng paglukob ng Espiritu Santo. Kaya, mayroong kandila na sisindihan mula sa kandilang Pampaskwa. Wala na ka na sa dilim ng kasalanan, wala ka na sa dilim ng kasamaan. Ikaw ngayon ay nasa liwanag ng kaligtasan, liwanag ng kabanalan at kabutihan ni Kristo Jesus. Marahil magkaiba ng paglalarawan, pero isang katotohanan ang ipinapahayag. Marahil nagkaiba ng pamamaraan, pero iisa ang kaganapan. Sa binyag ni Jesus, ipinahayag siyang anak na kinalulugdan, nabuksan ng langit, pumanaog ang Espiritu Santo. Sa ating binyag, tayo rin ay inaaring mga anak ng Diyos. Binibihisan tayo ng damit pambinyag, pinapahiran tayo ng banal na langis, at tayo tumatanggap ng liwanag ni Kristo. Iba't ibang paglalarawan, iisang katotohanan, iisang binyag. Tungkol sa bagay na ito, tatlong bagay. Una, libing. Bakit ba sa libing, pinapasok sa simbahan at binabasbasan? Ito ang isang napakahirap para sa amin sa simbahan. Sa panahon ng COVID-19, maraming tao nagmamakaawa. Kahit man lamang sandali o isang saglit, mawisikan ng banal ng tubig, maipasok sa simbahan, maisilip sa simbahan ang kanilang mga yumao. Ano ba ang basbas sa sandali ng sakrament ng paglilibing? Ito'y paalaala ng binyag. Ito'y paalaala ng binyag na kahit tayo ay namatay, na kahit tayo nawala ng hininga, kahit tayo isang garapo na lang ng abo, ito pa rin ay anak ng Diyos. Ito pa rin ay anak ng Diyos na tumanggap ng sakramento ng binyag. Ito pa rin ay anak ng Diyos na binuksan ng Diyos ang langit para sa Kanya. At siya ang anak na kilalulugdan ng Diyos at tatanggapin sa langit. Itong ibig sabihin ng basbas sa sandali ng libing. Masakit at mabigat para sa atin na mawala ng isang minamahal. Pero kung pupuntahan ng ating minamahal, ay ang Diyos na nagmamahal, ay ang Diyos na amang mapagmahal, mapanatag ang ating kalooban,
Matibay ang ating dibdib na tatanggapin at iaalay natin ang ating mga yumao sa Diyos na kanyang Ama sa sakramento ng binyag. Kaya't napakahalaga para sa atin na ang mga labi ng mga yumao ay mababasbasan ng banal na tubig. Ito'y paalaala ng binyag. Paalaala ng binyag na sa ating luha. Paalaala ng binyag na sa ating dalamhati. Paanyaya ng binyag na sa ating mga kirot at hapdi na kamatayan. Ang namatay ay inaari, inaangkin ng Diyos na kanyang anak at sasalubungin sa langit na kanyang tahanan. Pangalawang katotohanan, ninong at ninang. Kaya napakahalaga ng mga ninong at ninang. Napakahalaga ng mga ninong at ninang sapagkat ang biyaya ng binyag ay biyaya ng langit. Ang biyaya ng binyag ay ang biyaya ng pagiging anak ng Diyos. At napakahalaga ng mga katotohanan ito na hindi na isang simbahan na mapagwalang bahala, na mapabayaan, na wala na lang at sukat. Kaya magkulang man ang tatay at nanay, magkamali man ang nanay at tatay, maghiwalay man ang nanay at tatay, may mga ninong at ninang sasalo sa mga bata. May mga ninong at ninang sasalo sa mga bata at hindi mawawala ang biyaya ng langit. Hindi mababura, hindi mababawasan ang biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Ganun kahalaga mga ninong at ninang. Ito'y paniniyak ng simbahan. Ito ay paniniyak ng simbahan ng biyaya ng langit at biyaya ng pagiging anak ng Diyos. Hindi mababawasan sa pagkakamali ng mga magulang, tatay at nanay. Mahalaga ang ninong at ninang. Tinitiyak nito na hindi kailanman mabubura, hindi mababawasan, hindi mababahiran ang biyaya ng langit at biyaya ng pagiging anak ng Diyos sa sakramento ng binyag. Ito ngayon ang pangatlong katotohanan, COVID-19. Sa COVID-19, iniisip natin, binubura na yata ng Diyos ang tao sa mukha ng mundong ibabaw. Sa dami ng ating kasalanan, sa dami ng ating pagpapabaya at kakulangan, nagalit na yata ang langit at buburahin na tayo ng COVID-19. Masarap isipin na tayo binyagan. Mga gawa bang burahin ng magulang ang mga mukha ng kanyang anak sa mundong ibabaw? Hindi kailanman gagawin ng isang magulang. Hindi kailanman gagawin ng isang magulang. Yayakapin niya ang kanyang anak sa gitna ng karamdaman. Ipaglalaban niya ang kanyang anak sa bingit ng kamatayan. Iyayakapin at bihigpit. At itong sinasabi sa atin ng ikatlong katotohanan, tayo mga binyagan, hindi sumpa, hindi parusa, ang pangako ng Diyos para sa atin, langit, kaligtasan, kaganapan, pagpapala. Mahalaga na ito ipanghawakan natin sa sakramento ng binyag. Sa panahon ng COVID-19, hindi tayo ibabasura ng Diyos. Hindi tayo parurusahan na lamang ng Diyos at sukat. Tayo mga inaring mga anak ng Diyos. Ang pangako ng Diyos para sa atin ay langit. Hindi parusa, hindi sumpa, paraiso. Sa misang ito, yan ang panghawakan natin. Lalo tigit dumadami ang mga kaso. Lalo tigit may panabagbang variant. Lalong higit darating marahil ang iba pang variant. At patuloy tayong mga nganib, mga ngamba. Pero yung katotohanan tayo mga binyagan, ang mga katotohanan binuksan ng Diyos ang langit para sa atin. Ang katotohanan ipinahayag ng Diyos sa tayong mga anak niya na kinalulugtan, sapat na para ingatan ng ating mga sarili. Sapat na para papagyamanin ng ating mga sarili. Sapat na para pahalagahan natin ang ating mga sarili at hindi tayo burahin ng COVID-19 sa mundong ibabaw. Sa misang ito, yan ang ating panalangin, ang ating binyag. Ang ating binyag mapanghawakan. Ang ating binyag mapagyaman. Ang ating binyag ating ipagngalandakan. Tayo mga anak ng Diyos. Binuksan ng Diyos para sa atin ang langit. Iingatan natin ang ating mga sarili. Aalagaan natin ang ating mga sarili. Pahahalagahan natin ang ating mga sarili. Sa misang ito, yan ang ating panalangin. Patuloy na pag-iingat. Mahal tayo ng Diyos. Patuloy na pag-iingat. Langit ang pangako ng Diyos para sa atin. Patuloy na pag-iingat.
kinalulugdan tayo ng Diyos na ating